أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang panglabing-pitong kabanata sa kabuuhan ng ating mga videos na kung saan ay ating tinatalakay doon o binibigyan ng paliwanag ang patungkol sa ating relihiyong Islam. Sa video na to, ang ating tatalakayin dito ay ang patungkol sa Hajj. Ano ang Hajj at ano ang hukom ito? Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang Hajj po, ito po ang paglalakbay papunta sa Makkah, sa Saudi Arabia, sa buwan ng Dhul Hijjah, upang isagawa doon ang mga pag-iibada na exclusive sa Hajj. Ito po ang tinutukoy na mga manasikul Hajj. Insyaallah ta'ala, itong mga manasikul Hajj, ipapaliwanag natin sa video na to mamaya insyaallah ta'ala. Ang Hajj po, ito po ay kabila sa mga haligi ng Islam, na kung saan ay ang mga haligi ng Islam, ito po ay obligado sa lahat ng mga kamusliman. Obligadong sa kanila na paniwalaan nila at gawin nila sa abot nilang makakaya. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, Bunyal Islam ala khams. Ipinatayo ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng 5 haligi. Tulad ng nasabi ko, ang 5 haligi na ito ay obligado sa lahat ng mga kamusliman. So, kabila sa 5 mga haligi na ito, ang Hajj. So, sa madaling salita, ang Hajj is obligado po. Ang hukom ng Hajj ay obligado. Fardu ain ala kulli muslimin mukallaf. Obligado sa bawat Muslim na umabot ang kaniyang edad sa edad na kung saan ay natatawag na mukallaf. Anong ibig sabihin ng mukallaf? Ibig sabihin ng mukallaf ay yung taong umabot ang kaniyang edad sa edad na obligado na sa kaniyang gawin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tulad ng sinasabi ng mga maranaw, ito ay nabaligan. Oo. Ibig sabihin, umabot ang kaniyang edad sa edad na magbibinata na kung siya ay lalaki at magdadalaga na kung siya ay babae. So ito po ay may mga palatandaan. Paano natin malaman na ang isang lalaki ay umabot na sa edad na tinatawag nga mukallaf? O di kaya ay babae na umabot na sa edad na kung saan ay obligado na sa kaniyang gawin ang lahat ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay may mga palatandaan. Una sa mga palatandaan,
na ang isang tao ay umabot na ang kanyang edad sa edad na kailangan na gawin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, obligado na sa kanya na gawin ang mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagka umabot ang kanyang edad ng 15, 15 years old, o di kaya ay 15 na ang edad niya, ay yan ay isang palatandaan na siya ay nagsimula ng magbibinata kung siya ay lalaki, o di kaya ay nagsimula ng magdadalaga kung siya ay babae. Oh. Yan ang isang palatandaan. Pangalawang palatandaan ay yung sinabi sa wikang Arabic nga khuruj o inzal al-mani bishahwa. Sawaun fil ihtilam ay fi ghairi al-ihtilam. Ibig sabihin, may lumabas mula sa kanya na yung sinasabi sa wikang English na sperm. Sa pamagitan ng pagnanasa. Ito man ay lumabas na siya ay nanaginip o di kaya ay siya ay gising. Oo. So dahil sa pagnanasa ay may lumabas na ganyan. So ito ang palatandaan, ito ang pangalawang palatandaan na siya ay nagbibinata na kung siya ay lalaki o di kaya ay nagdadalaga na kung siya ay babae. Oo. Pangatlong palatandaan ay nabatu sya'ar al-khashin hawla al-ana. Ibig sabihin ay may tumubong buhok sa private part ng kaniyang katawan. Oh. So, yan ay pangatlong palatandaan na siya ay nagbibinata na o di kaya ay nagdadalaga na. So, yan ay pangatlong palatandaan. Ito ay parehas dyan yung mga lalaki at saka mga babae. Oo. Pero may pang-apat na palatandaan sa mga kababaihan. Ano yung pang-apat na palatandaan para sa mga kababaihan? Yung tinatawag nga al-hayd. Ibig sabihin, pagka siya ay nirigla na. Oo. So ito po ang mga palatandaan na kung ito ay lumabas sa isang lalaki, yung tatlo na yon, o di kaya ay isang babae, itong apat, na ibig sabihin, obligado na sa kanya na gawin niya ang mga inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamusliman. Oo. Wayastati adaahu, at kaya niyang isagawa ang paghahajj. So, ang patungkol sa kakayahan, ito po ay halimbawa, kaya niya sa pamamagitan ng physical, malakas ang kaniyang katawan, kaya niya sa pamamagitan ng salapi. Oo. Kasi, siyempre, medyo may kalakihan din ang gagastusin dyan sa Hajj. At maganda yung daan. Ibig sabihin ng maganda yung daan ay peaceful yung daan. Walang problema. Walang nakakatakot doon. Oo. So, yan ang hukom ng Hajj. So, ito po ay hindi pwedeng ipagpaliban kapag itong mga nabanggit natin ay nasa iyo. Mukallaf ka at saka kaya mo. Kaya mo. So, hindi mo pwedeng ipagpaliban ito. Pagkakaya mo, ikaw ay lalaking-lalaki na, ibig sabihin ay mukallaf ka na, nabaligan ka na, at saka kaya mo. So, oras na yon na kailangan isagawa mo yung Hajj. Kasi ito po ay obligado na hindi po pwedeng ipagpaliban kapag nasa iyo na yung mga kondisyon. So,
Sinabi ng Allah sa Surat Al-Imran, al-aya 97, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Ang ibig sabihin ay karapatan ng Allah sa mga tao, o di kaya ay inobliga ng Allah sa mga tao ang pag-hajj. Yung pagpunta sa Baitullahil Haram sa Makkah upang mag-hajj. Man istata'a ilayhi sabila, sa taong kaya niya yung pagpunta doon. So ito ay naipaliwanag natin. Naipaliwanag natin dyan sa unahan. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man kafara, kung sino man ang i-deny niya ang pagiging obligado ng hajj. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na sa pagiging obligado ang hajj. O hindi siya naniniwala dyan. Siya ay kafir. Siya ay kafir na siya. Pagka hindi siya naniniwala sa pagiging obligado ng hajj, siya ay kafir po. Oo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan ang tulong sa kahit sino sa mga tao. Hindi niya kailangan. Huwal ghani. Oo. So hindi niya kailangan ang tulong ng kahit sino. Oo. Kahit sino sa kaniyang mga nilalang, hindi niya kailangan. Oo. So, sa hadith naman, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas, kad faradallahu alaykum al-hajj, fahajju. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, law qultu na'am lawajabtu wala mastata'tum. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, Ayuhan nas, hinikayat niya ang lahat ng mga tao. Oo. Kad farada alaykumul hajj, katotohanan inobliga ng Allah sa inyo ang paghahajj. Kaya mag-hajj kayo. Oo. Ito ay sinasabi niya sa mga sahaba niya. Faqala rajulun, sinabi ng isang tao, akullu amin ya Rasulullah. Ibig sabihin, tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong sabihin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inobliga ng Allah sa inyo ang pag-hajj, kaya mag-hajj kayo. Kaya nagtanong yung lalaki, ya Rasulullah, tuwing taon ba yan? So, kailangan mag-hajj ang bawat Muslim? Oo. So, fasakata. Ibig sabihin, hindi nagsalita si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang inulit ng lalaki na yan yung tanong niya ng 3 bisis. Oo. So, noong ulitin niya ng 3 bisis, nagsalita ang sugo ng Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabtu. Sinabi niya doon sa lalaki, kung sinabi ko na oo, sinagot kita doon sa katanungan mo, sinabi ko na oo, lawajabtu, so nagawa akong obligado, wala mastata'tum, so hindi niyo kaya yan. Hindi niyo kaya. So, ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang bisis lang habang buhay kayo. Isang bisis lang ang pagiging obligado ng hajj sa bawat isa, isang bisis lang yan habang siya ay buhay dito sa mundo. Ibig sabihin, kung nag-hajj na siya ngayon, tapos na yung pagiging obligado sa kanya ng hajj. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng mag-hajj.
pagka siya ay nakapag-hajj ng obligado. Ah, ang importante, nagawa niya, yung first na pag-hajj niya, yun ang obligado. Pero kung every year, dahil siya ay mayaman, dahil siya ay millionaire, naghahajj siya, walang problema doon. Oo, gagantimpalahan siya ng Allah doon ng marami. Oo, kasi sunna na yun sa kanya. Oo. So, walang problema doon kahit taon-taon naghahajj siya. Oh, so pwede yun. Oh, pero hindi na yun obligado sa kanya. Kasi ang obligado sa kanya ay isang bisis lang. Pero ganun pa man, dahil millionaire siya, taon-taon siya naghahajj, so gagantimpalahan siya ng Allah ng napakalaki. Oh, kahit yung makapagsala lang siya sa Masjidun Nabawi doon sa Madina, na ilan ang katumbas niya? 1,000 na sala. Makapagdasal ka lang ng isang bisis sa masjid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay ang katumbas niya sa ibang mga masjid ay 1,000 na sala. No. So, ganun din na kung makapagdasal ka ng isang bisis lang sa Masjidil Haram sa Makkah, so ang katumbas niya ay 100,000 na sala sa ibang mga muski. So, Masya Allah, kahit yun lang napakalaki ang gantimpala na nakukuha ng tao na every year, taon-taon siya naghahajj, pumupunta sa Makkah para maghajj o di kaya ay para mag-umrah. Okay. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, tulad ng nasabi ko sa unahan, na yung mga manasikul hajj ay ipapaliwanag natin dito sa video na to para maintindihan ng bawat isa. Kasi baka may mga naghahajj dyan na hindi nila ito alam at hindi nila nagagawa, so sayang po yung ginastos nila papunta doon. Lalong-lalo na yung mga first time na maghahajj. Kaya kailangan na alamin nila talaga yung mga hukom ng hajj. Alamin nila yung mga manasikul hajj. Kasi baka mayroon silang hindi nagagawa doon, lalong-lalo na yung arkanul hajj. Kasi yung arkanul hajj, pagka mayroon kang hindi nagawa sa arkanul hajj na hindi na counted yung hajj mo, hindi na tatanggapin ng Allah yung hajj mo. So, sayang yung ginastos mong pira, napakalaking pira, sa pagpunta mo sa Makkah para mag-hajj, at sayang din yung pagod mo. Kaya, ako po ay humihikayat sa inyong lahat na pakinggan ninyo ito. Paulit-ulit ninyong pakinggan itong video ko, para maintindihan ninyo mabuti ang mga manasikul hajj. So, ang mga manasikul hajj po ay mayroong, tulad ng sinabi ko, arkanul hajj, at mayroon ding mga wajibatul hajj, mayroon ding mga sunnah. So ito, ipapaliwanag ko ito sa video na ito lahat. Para maintindihan ninyo. At inshallah, maisagawa ninyo ang paghahajj ng mabuti. So, ang unang ipapaliwanag ko dito, yung mga arkanul hajj. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang arkanul hajj is 4. Anong ibig sabihin ng arkanul hajj? Yung mga haligi ng hajj. Ang pinakauna sa mga arkanul hajj is al-ihram bil hajj fil qalb. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, an yanwiya al-hajju fi qalbihi annahu yahujj. Yan ang ibig sabihin. Ito ang intention, ito ang niya. Pag mag-ihram ka, isusuot mo yung ihram mo, so magniniya ka. Magniniya ka na ikaw ay maghahajj. Sa puso mo. Fi qalbika. Tanwi fi qalbika annaka tahujj. Ininiya mo sa puso mo na ikaw ay maghahajj.
Oo. So ito ang pinakauna sa mga arkanul hajj. Kailangan ito. Oo. So ganyan yung pagniniya. ويستحب مع ذلك أن يتلفظ بما نواه فيقول اللهم لبيك حجا. Sunna yan, mustahab yan dahil ginagawa yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito rin ang itinuro niya sa kaniyang mga sahaba. Kaya yung mga sahaba niya كانوا يتلفظون بما نووه في قلوبهم. Ibig sabihin na sunnah na kung ano ang ininiya mo ay bibigkasin mo sa pamagitan ng dila mo. Sunnah ito. Kung ano ang ininiya mo, in-intention mo, so ito ay bibigkasin mo. Bibigkasin mo. Sasabihin mo na, Allahumma labbayka hajjan. O Allah, ako ay tinanggap ko ang panawagan mo at kautusan mo patungkol sa Hajj. At ako ngayon ay ginagawa ko ang mga pag-iibada o mga manasik al-Hajj. Dahil sa pagsusunod sa kautusan mo at pagmamahal sa iyo. Kaya ngayon, ginagawa ko na ito. So, yan ang ibig sabihin ng Allahumma labbayka hajjan. Tinanggap mo ang panawagan ng Allah at kautusan niya patungkol sa Hajj. Kaya ngayon ay ginagawa mo na yung paghahajj. Yung mga manasikul Hajj, ginagawa mo. Dahil sinusunod mo ang kautusan ng Allah. Dahil minamahal mo ang Allah. Subhanahu wa ta'ala. So yan, sunnah yan. Kung ano ang ininiya mo, so bibigkasin mo yan. Dahil ganyan din ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ano ang ininiya niya ay binibigkas din niya. At ito rin ang itinuro niya sa kaniyang mga sahaba. Kaya yung mga sahaba niya, ginagawa din nila yan. Kung ano yung ininiya nila, so binibigkas din nila. Ito ay para sa Hajj. Hindi katulad ng ibang mga pag-iibada na okay na yung intention. Halimbawa, yung pagsasala, so magniniya ka lang. Hindi pwedeng bigkasin mo kasi bid'a na yun. Pero dito sa Hajj, kung ano ang ininiya mo, bibigkasin mo yan bilang pagmodelo sa ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganyan din yung mga sahaba kasi yan din ang itinuro niya sa kanila. So ito po ang una sa mga arkanul hajj, yung pagniniya. Okay. So pangalawa po sa mga arkanul hajj, ito ang tinatawag nga al-wuquf bi Arafah. So ito po ay kailangan maintindihan ng bawat isa. Kailangan maintindihan ninyo po itong al-wuquf bi Arafah. Kasi ito rukun din ito kasama sa arkanul hajj. At kasama rin ito sa wajibatul hajj. Yung al-wuquf bi Arafah kasama sa arkanul hajj at kasama rin sa wajibatul hajj. So kaya nga kailangan maintindihan natin ito. Ano yung kasama dyan sa arkanul hajj at ano rin ang kasama dyan sa wajibatul hajj?
So, kailangan maintindihan natin kung anong oras magsisimula ang al-wukuf bi Arafah at kung anong oras magtatapos. Anong oras magtatapos yung al-wukuf bi Arafah? Ayon sa jamhur ahlil ilm, kasama dito si Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, so ang al-wukuf bi Arafah, ito po ay magsisimula ba'da zawal. Ang ibig sabihin ng ba'da zawal ay after dhuhr magsisimula ang pag-iisti sa Arafah. At ito ay magtatapos sa tulu'il fajr fi laylatin nahr. Anong ibig sabihin? Ang pag-isti sa Arafah is magsisimula after dhuhr. At ito ay magtatapos sa pagsikat ng bukang liwayway sa gabi ng tinatawag nga Laylatun Nahr. Anong ibig sabihin ng Laylatun Nahr? Yung gabi ng pagkatay ng mga hayop. Ito po ay sa Laylatul Eid. Laylatul Eid. Sa gabi ng Eid. Pagsikat ng bukang liwayway sa Laylatul Eid. Ibig sabihin pang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Diyan po magtatapos yung pag-isti sa Arafah. Okay. So halimbawa, pumunta ka sa Arafah, ba'da zawal, after dhuhr, pumunta ka doon. At nag-isti ka doon ng 1 oras o di kaya ay 2 oras, 3 oras, tapos umalis ka doon. So yung hajj mo is sahih. Counted na yung hajj mo. Kasi nagawa mo yung rukn. Nagawa mo yung rukn. Yun ang rukn. Ngunit, kailangan kumatay ka ng dam at ipapakain mo sa mga fukara doon sa Makkah. Hindi ka kakain doon, Hindi ka kakain doon kasi yung dam na kinatay mo dahil naiwan mo yung wajib para yung sa mga fukara. Hindi pwedeng kumain ka doon. Bakit kakatay ka ng dam? Dahil ang hindi mo nagawa is yung wajib. Kasi yung pag-isti sa Arafah mula sa after dhuhr hanggang paglubog ng araw. Hanggang paglubog ng araw. Yan is wajib. Yan is wajib. Kailangan maintindihan ninyo ito. Datapwat kung ikaw ay ang pag-isti mo doon sa sa Arafah ay sa gabi, halimbawa. Ito sinabi ito ni Sheikh bin Baz, rahimahullah. Kung ang pag-isti mo sa Arafah ay gabi, so kahit kalahating oras lang, o di kaya ay 1 oras, 2 oras ang pag-isti mo doon sa Arafah, sa gabi, tapos umalis ka doon, pumunta ka sa Muzdalifah, is counted yung hajj mo at hindi rin kailangan na kumatay ka ng dam. Yan ang pinagkaiba ng pag-isti sa Arafah sa araw at sa gabi. Yan ay sinabi ni Sheikh bin Baz yan, rahimahullah. Kaawaan nawas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pag ang pag-isti mo, pag-wukuf mo sa Arafah ay gabi. Gabi. So kahit kalahating oras lang, o di kaya ay 1 oras, o di kaya 2 oras, halimbawa, ang pag-isti mo doon sa Arafah, sa gabi, counted na yung hajj mo, at hindi rin kailangan na kumatay ka ng dam. Hindi na kailangan. So yan ang pinagkaiba ng pag-isti sa Arafah sa araw at gabi. Huwag ninyo kalimutan yung sinabi ko, na ang pag-isti sa Arafah ay magsisimula ba'da zawal, after dhuhr, at ito ay magtatapos sa pagsikat ng bukang liwayway sa Laylatun Nahr. Ibig sabihin ng Laylatun Nahr is sa Laylatul Ashir min Shahri Dhul-Hijjah o Laylatul Eid, sa gabi ng Eid. Diyan magtatapos yung pag-wukuf sa Arafah. So,
Uulitin ko po, kailangan po na maintindihan ninyo ito mabuti. Although mayroong iba sa mga ulama na nagsabi na ang pag-isti sa Arafah ay magsisimula sa umaga ng Yawm at-Tasi. Magsisimula daw sa umaga. Umaga ng pang-siyam na araw sa buwan ng Hajj. May nagsabi sa mga ulama na magsisimula daw yung oras na pwede ka na mag-isti sa Arafah. Pero ayon sa mga jamhurul ulama, kung baga, ay ang malakas sa kanila ay ang pag-isti sa Arafah ay magsisimula ba'da zawal at ito ay magtatapos sa pagsikat ng bukang liwayway sa Laylat an-Nahr o di kaya ay Laylat al-Eid, Laylat al-Ashir min Shahri Dhul Hijjah. Yan ang sinabi ng Jamhur Ahlil Ilm at kasama dyan si Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sinabi pa ng Jamhur Ahlil Ilm na kasama sa kanila si Sheikh bin Baz, kung sino man ang mag-isti sa Arafah ng umaga qabla zawal at umalis doon, halimbawa, at hindi na siya bumalik doon ba'da zawal, is yung hajj niya na hindi tatanggapin ng Allah. Hindi counted yung hajj niya. Kaya po, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay panuoran ninyo, pakinggan ninyo ng ilang bisis para maintindihan ninyo mabuti. So, ito po ang pangalawa sa rukn ng hajj, yung pag-isti sa Arafah. So, naintindihan ninyo yan siguro. Pangatlong sa arkanul hajj, mga haligi ng hajj, yung tinatawag nga tawaf al-ifada. So, ang ibig sabihin ng tawaf al-ifada, ito po yung tawaful hajj. Ito yung tawaful hajj. So, ito ay kailangan kasi tawaful hajj ito So, ang pinakamagandang oras, alam niyo yung ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot sa Al-Kaaba. So, ito po ay 7 bisis. 7 bisis mo iikutin. So, ang pinakamagandang oras ng tawaf al-ifada ay yung Yawm al-Eid. Yawm al-Eid. Sa araw ng Eid. Ibig sabihin na pang-10 araw sa Dhul Hijjah. Pagkatapos mong magbato doon sa Jumratil Aqaba, at pagkatay kung ikaw ay may kinatay na hayop, kambing, tupa, baka o ibil, at pagtapos mong magbawas ng buhok o di kaya ay magpakalbo. Kung ikaw ay lalaki, kasi yung lalaki pwede siyang magpakalbo, pwedeng bawasan lang yung buhok niya o di kaya ay magpakalbo. Pero sa mga kababaihan, hindi pwedeng magpakalbo. Babawasan lang, puputulan lang konti yung buhok niya. So, pagkatapos ninyo magsala ng Eid, at pagkatapos ninyo magbato doon sa Jumratil Aqaba, at pagkatapos ninyo kumatay ng hayop, at pagkatapos ninyong magpaputol ng buhok, is yan ang pinakamagandang oras ng tawaf al-ifada o di kaya ay tawaful hajj. Dahil yan ang ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi niyo nagawa yung tawaful ifada o di kaya ay tawaful hajj sa Yawm al-Eid na pwede ninyong gawin sa mga ayyamut tashrik. Ano yung ibig sabihin ng ayyamut tashrik? Yung pang-11 araw sa buwan ng Hajj, pang-12 araw sa buwan ng Hajj, pang-13 araw sa buwan ng Hajj. Ito po ang sinasabi na ayyamut tashrik. So ito rin ay kasama sa mga oras na maganda sa pagtawaf ng tawaful ifada. So yan po ang pangatlo sa arkanul hajj. Ang pang-apat po sa arkanul hajj, at ito ang panghuli o pang-last sa arkanul hajj, na yung
as-sa'i bayna as-safa wal marwa. Yung pagsa'i mo, paglakad mo ba sa pagitan ng Safa wal Marwa, at ito rin ay 7 bisis. So ito ay kailangan maintindihan din ito kasi mayroon ding mga ibang naghahajj dahil sa kamangmangan is napapagod masyado. Kasi parang iikotin nila yan ng 14 na bisis. So, nakakapagod yan. Kasi hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng yung 7 bisis na paglakad sa pagitan ng Safa at Al-Marwa. Alam niyo yung Safa, yan ay bundok yan. Maliit na bundok. Tapos yung Marwa, maliit din yan na bundok. So, maglalakad ka doon ba sa pagitan ng Safa at Marwa? Yun ang sa'i. So, ito po ay 7 bisis ito. So, ang tinatawag na 7 bisis, kasi yung pagsa'i na magsisimula sa Safa. So ito ang ito ang isang bisis. Halimbawa, magsisimula ka sa Safa. So maglalakad ka papunta doon sa Marwa. Pagdating mo doon sa Marwa, so isang bisis na 'yon. Ito, pakinggan ninyo ito mabuti at intindihin niyo mabuti. Para hindi kayo napapagod masyado, kasi yung iba, 14 bisis nila yan iniikot dahil sa kamangmangan, hindi nila naiintindihan mabuti ang ibig sabihin ng 7 bisis. So, magsisimula ka sa Safa, so papunta doon sa Marwa, so isang bisis na yon. Tapos babalik ka naman, magsisimula ka sa Marwa, babalik ka naman doon sa Safa, pangalawang bisis na yon. So, ganun din. Pangatlong bisis, magsisimula ka naman sa Safa, papunta doon sa Marwa, pangatlong bisis na yon. Pang-apat na bisis, nababalik ka naman doon sa Safa, mula dito sa Marwa, pabalik doon sa Safa, so pang-apat na bisis na yon. Pang-5 bisis, ganun din. So, pupunta ka naman doon sa Marwa, mula sa Safa, pagdating mo doon sa Marwa, 5 bisis na yon. So, babalik ka naman sa Safa, pang-6 na ikot na yan. So, pang-7 bisis na mula naman dito sa Safa, papunta doon sa Marwa. So, 7 bisis na yan. Yan ang sab'at aswat sa sa'i. 7 bisis na pagsa'i. So, ibig sabihin, ang sa'i, magsisimula ka sa Safa, tatapusin mo sa Marwa. Kasi, tingnan mo yung ginawa natin kanina. So, yung pang-7, magtatapos sa Marwa. Yan ang sa'i. Yan ang sa'i. Tapos, bago ka magsa'i, halimbawa, pupunta ka sa Safa. Pag malapit ka na doon, sunnah na babasahin mo yung aya na inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sunnah ito. Pag malapit ka na sa Safa, bibigkasin mo ito. Pag malapit ka na sa Safa, bibigkasin mo ang aya na ito. So ito rin kailangan maintindihan kasi yung ibang mga naghahajj na ito ay tuwing lumalapit sila sa Safa, binibigkas nila ito. So ito ay khilafus sunnah. Salungat sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salungat sa itinuro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang itinuro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon mo lang babangkitin o babasahin ang aya na ito, inna Safa wal Marwa min sya'airillah, sa first na pupunta ka sa Safa. Pupunta ka doon, pagka malapit ka na doon, bibigkasin mo ang aya na yan. Kailangan intindihin ninyo hindi pa ulit-ulit tuwing lalapit ka sa Safa ay binibigkas mo ang aya na ito. Hindi po. Sa first lang pagka pupunta ka na doon sa Safa, malapit ka na doon mo bibigkasin ang aya na ito. Hindi pa ulit-ulit. Kasi kung paulit-ulit mo ito, binabasa is yan ay khilaf as-sunnah. Khilaf sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapos mga kapatid, pagka
umakyat ka na doon sa Safa. Kasi ito lang na nasabi ko, ito ay bundok ito maliit na bundok. Pagka ito ay umakyat ka na doon na haharap ka sa kibla. Haharap ka sa kibla at itataas mo yung dalawang kamay mo at magtatakbir ka. Ano yung takbir? Sasabihin mo yung Allahu Akbar. Na nakataas yung dalawang kamay mo na ikaw ay nakaharap sa kibla. Wa tuhallil. Ano yung ibig sabihin ng tuhallil? Sasabihin mo yung la ilaha illallah at pupuriin mo yung Allah. Sasabihin mo yung alhamdulillah. Okay, maliwanag yan siguro. Pagka nakaakyat ka na sa Safa, magtatakbir ka na nakataas yung dalawang kamay mo na ikaw ay nakaharap sa kibla. Sasabihin mo yung Allahu Akbar. La ilaha illallah walhamdulillah. Yan ang gagawin mo. At pagkatapos, sasabihin mo yung La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sasabihin mo ito ng 3 bisis. 3 bisis mo ito sasabihin. At magdudua ka doon. Magdudua ka ng kung ano yung alam mong dua. Min al-adiyatil warida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, o di kaya yung dua na gusto mong hingiin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang gagawin mo. So, ganun din pagka nakarating ka sa Al-Marwa, so ganun din pag akyat mo doon, so haharap ka naman sa kibla at magtatakbir ka, sasabihin mo yung Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, at babasahin mo naman yung zikr na binasa natin kanina, yung la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ito rin ay babasahin mo ng 3 bisis at magdudua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gusto mong hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon ding kailangan maintindihan ng bawat naghahajj. Di ba yung pagsasai? Pagka doon ka na sa medyo ilog, may 2 palatandaan doon na green. So ibig sabihin, medyo bibilisan mo doon yung paglakad. So ito ay isang may mga taong nagkakamali din dito. Kaya kailangan ito maintindihan din ito Oo. So, ang akala ng mga kababaihan, pati sila ganun din, na kailangan na tatakbo sila doon. Hindi po. Oo. Ang kailangan lang na maglakad doon ng mabilis o di kaya tumakbo ng konti, ay yung mga kalalakihan lang. Sila lang. Pero yung mga kababaihan, hindi po. Hindi po obligado sa kanila na gawin nila yan. Sa mga kalalakihan lang, sunnah na ginagawa nila yun. Sa mga kalalakihan, sunnah sa kanila na gagawin nila yun. Ibig sabihin na bibilisan nila yung paglakad doon, parang tatakbo sila ng konti. Doon sa pagitan ng palatandaan na 2 green. Doon sa medyo ilog. Sa patag ba? Doon sa medyo patag ba? So, pagdating nila doon, may palatandaan doon na 2 green. So, yung mga lalaki, tatakbo sila doon ng kunti. Pero yung mga babae, hindi po. Hindi po sila tatakbo doon.
Hindi yung suna sa kanila na tumakbo sila doon. So, kaya kailangan maintindihan din ninyo ito kasi marami ding mga babae ganun din ginagawa nila yan kasi dahil sa kamangmangan ba, hindi na ituro sa kanila. Kahit yung lalaki ang sinabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, so yung lalaki, halimbawa kung may kasama siyang babae na medyo mahina yung babae, kailangan maglakad siya kasama ng babae. Hindi na siya tatakbo. Sasamahan niya yung babae. So, yan po ang kailangan na maintindihan din natin dito sa pagsasai. Yung pagtakbo doon na tinatawag sa wikang Arabic na ar-raml. Oo. So ito po ay para lang ito sa mga kalalakihan. Hindi kasama yung mga babae. So, mga kapatid, ito po ang tinatawag nga Arkan al-Hajj. So, ang ibig sabihin, yung mga Arkanul Hajj, kailangan maisagawa yan. Dahil pagka mayro ka na hindi mo na nagawa, so, invalid po yung Hajj mo. Not counted yung Hajj mo. Ibig sabihin na kailangan mag-Hajj ka ulit. So, sayang yung sayang yung pagod mo, sayang yung pira mong ginastos doon na alam natin na napakalaki ang nagagastos ng bawat isang nagha-Hajj. Kaya ito kailangan na pakinggan ninyo mabuti at itindihin para kayo ay makapag-Hajj ng tama at tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-Hajj ninyo. So, ito po ang mga Arkanul Hajj. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nasabi ko, na pakinggan ninyo ito ng mabuti, panuorin ninyo at pakinggan mabuti para kayo ay magkaroon ng tamang knowledge patungkol sa Hajj. Particularly yung mga yung first time na magha-Hajj pa lang. Kasi yung first na Hajj ninyo, yun yung obligado. So, pakinggan ninyo ito para magkaroon kayo ng tamang knowledge sa pagha-Hajj at sa ganun ay maisagawa ninyo ng tama, mabuti ang inyong pagha-Hajj. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala sa pang-18 kabanata, ang ipapaliwanag natin doon ay ang wajibatul hajj at saka yung sunanul hajj, insyaallah ta'ala. So, hanggang lang dito po. Wa naktafi bihadal qadr wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.